Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Dexter ng San Fernando, Pampanga. Matagal na po ako nakasubscribe sa inyo at marami-rami na akong napakinggang kwento sa YouTube channel mo na Papa Dudut Stories. Pero ngayon lamang po ako nagkaroon ng lakas ng loob na mag-share sa inyo ng aking kwento. At nakakatuwa din po na napapakinggan na rin po kayo sa Spotify. Ewan ko kung paano nyo ito i-label. Naglalaro kasi sa sexy at horror ang aking kwento. Papa Dudut, lumaki akong ulila. Namatay ang aking mga magulang at 4 na kapatid sa isang kalamidad noong 2009. Naubos noon ang pamilya ko noong bagyong Undoy. Napunta naman ako sakay sa isang kamag-anak na kumupkup sa akin, si Tito Rain. Isang dating callboy na nakapangasawa ng isang matandang matrona na may mga pag-aaring paupahang apartments, warehouses at compounds. Nang mamatay ang asawa niya, syempre ay napunta kay Tito Rain ang mga ari-arian noong matanda at isa na roon ang isang maliit na 4-story building na may 10 kwarto. Ito ang paboritong lugar ni Tito Rain dahil malaking pera ang pumapasok sa kanya dahil ginawa niya yon na parang motel. Pero abot kaya o pang masa o pang squatter. At simula nang kupkupin niya ako, ay doon niya ako pinatira sa gusaling yon kasama ko ang 2 pinsang kong sina Ryan at Jello na noong mga panahong yon ay 25 years old na. Bali kami ang naging tagapagbantay at tagalinis ng gusaling yon. Siya nga pala, Papa Dudut. Luma na ang gusaling yon na kilala sa Short Time Inn. Discreet lamang ito sa labas. Walang signage o anumang nakapaskil na nagsasabing ito ay for Short Time Inn. Akalain mong abandonadong gusali dahil ayaw ipaayos ng tiyuhin ko ang gusali. Katwiran niya kasi walang business permit ang Short Time Inn niya at hindi siya nagbabayad ng tax. Madalas ay madumi ang paligid at ginagawa itong kabitan ng mga campaign posters tuwing election. Pagpasok mo sa loob ay medyo madilim. Luma pa rin at walang tao pag-araw. Pero kapag gabi ay puro mga ungol at halinghing ang iyong maririnig na nagmumula sa mga clients na nagche-check-in. At saka kadalasan sa mga nagche-check-in dito sa amin ay mga pokpok o GRO kasama ang kanilang kliyente. Ito lang kasi ang accessible at abot kaya sa lugar namin. Sa kabilang banda, natatakot ako sa gusaling yon dahil sabi sa akin ni Tito Rain ay haunted daw o minumulto ang gusaling yon. Meron daw nagpapakitang mga black ladies at mga aninong itim na mabibilis kumilos at labas-pasok sa mga kwartong okupado. Bagamat hindi pa naman ako nakakakita ng multo. Naniniwala ako sa sinasabi ni Tito Rain. Kaya noong 10 years old ako, nandun lang ako sa aking kwarto sa ground floor at hindi ako lumalabas hanggat hindi sinasabi ng mga pinsan ko. Matatakotin kasi ako nung bata ako at ayokong makakita ng mga multo. Pero nung nag-18 na ako, inamin sa akin ni Tito Rain na gawa-gawa lamang niya ang kwento na haunted ang Short Time Inn. Pero ako, Papa Dudut, ramdam ko talaga na may something wrong sa building na yon. Dahil sa loob ng mahabang
panahong pagtira ko doon ay never gumaan ang pakiramdam ko na para bang may nakapasan sa akin at parang may nakamasid sa akin kahit na ako lang ang mag-isa sa loob at labas ng kwarto. Samantala isang araw habang nagwawalis ako sa labas ng gusali ay hindi ko namalayan na may lumapit pala sa akin. Nagulat na lamang ako nang biglang may humawak sa balikat ko kaya napalingon ako. At doon ko nakita ang isang matanda na seryoso ang mukha. "Iho, diyan ka nagtatrabaho sa gusaling yan?" tanong niya sa akin. "Opo, ang totoo po niyan ay dito rin po ako nakatira," sagot ko naman. "Ang bata-bata mo pa para magtrabaho sa pugad ng kalaswaan." Bigla niyang balik sa akin. "Naku iho, mag-iingat ka dyan. Hindi pa ako nakakapasok sa loob pero dito pa lang sa labas ay ramdam ko na ang itim na enerhiya sa gusaling yan. Hindi naman sa tinatakot kita iho pero maraming nakatirang mga demonyo sa loob niyan," sabi pa niya sa akin. Siyempre dahil bata pa ako at narinig ko ang salitang demonyo, natakot ako. Pero sinabi ko sa kanya na gustuhin ko mang umalis sa gusaling yon ay hindi naman po pwede kasi wala na ako ibang mapupuntahang iba. Ayaw naman akong patirahin ng Tito Rain ko sa kanyang bahay dahil ayaw sa akin ng bago niyang live-in partner. Kaya sa huli, sinabi ko na lang na kahit pa haunted ang gusaling yon ay wala akong magagawa kundi ang tiisin ng kababalaghang nararamdaman ko. Sa kabilang banda, Papa Dudut, pagpasok ko naman sa gusali ay agad akong nagtungo sa kwarto at doon ay naabutan ko sina Ryan at Kuya Jello na nagkwekwentuhan ang katatakutan. "Alam mo," sabi sa akin ni Aling Mirna, "marami daw nakatirang mga maligno dito kaya raw madalas ang lilibog na mga taong pumapasok dito." Narinig kong sabi ni Kuya Ryan sa kausap niya. "Talaga? Parang wala naman ako nararamdaman. Pero nung dinala ko naman dito yung ex-girlfriend ko na may third eye si Rosel, sabi naman niya sa akin mga demonyo daw ang nakatira dito." Tugon naman ni Kuya Jello. Pero yun nga hindi naman ako naniniwala kasi wala nga akong nararamdaman. Ang weird niyang si Rosel. Buti na pagtiyagaan mo yung ex mo ng 2 taon. Tibay din ang sikmura mo. Dugtong ni Kuya Ryan. Dati kasi patay na patay ako sa kanya. Buti na lang at natauhan ako. Hindi lang kasi siya weird, baliw pala siya. Biruin mo, kiniklaim niya sa akin na ni-rape daw siya ng incubus noong makitulog siya sa atin. Kwento naman ni Kuya Jello. Nakita ko naman ang pagtataka sa mukha ni Kuya Ryan. Incubus? Incubus? Ano yun? Agad namang sumagot ang pinsan ko. Incubus. Ang sabi parang lalaking demonyo daw yung incubus. Ito yung nakikipag-sex sa babaeng tao. Succubus naman ang tawag kapag babaeng demonyo ang nakikipag-sex sa lalaking tao. Ang sabi pa ni Rosel sa akin kapag may incubus o succubus daw sa isang lugar, makakaramdam daw ng matinding libog at pagnanasa ang isang tao. Kaya siguro grabe kung magtalik ang mga kliyenteng pumapasok sa inn natin. Aniya. Since bata pa lang ako noon, Papa Dudut, hindi ko masyadong sineseryoso ang mga narinig ko. Pero lumipas ang ilang taon nang magbinata na ako. As in yung taon ng puberty ay isang kababalaghan ang nangyari sa akin. Nasa banyo ako noon 5:00 ng umaga at inaantok pa ako ng mga sandaling yon. Naliligo ako dahil nakatakda akong pumasok sa eskwelahan. Nang biglang makaramdam ako ng kakaibang kilabot sa buong katawan ko. Nakaramdam ako na parang may bumuga ng kanyang hininga sa aking tenga. Paglingon ko syempre walang tao pero nagsimula akong makaamoy na parang nasusunog na bagay. Nang una ay binaliwala ko lamang yon nang biglang may bumuga ulit na hangin sa tenga ko. Sa puntong yun ay nawala ang antok ko at nagmadali akong magbanlaw at pagkatapos ay patakbo akong lumabas ng banyo. Nang ikinuwento ko naman ito sa mga pinsan ko ay natawa lamang sila sa akin.
at sinabing baka nananaginip lamang ako. Hindi ko na lamang sila pinilit na maniwala sa akin pero buong araw akong kinabahan pagkatapos ng insidenteng yon. Samantala noong sumapit ang aking 12th birthday, dito ko na naramdaman ang mga pagbabago sa katawan ko. Pero yun na rin ang simula ng mga nakakatakot na bangungot. Gabi-gabi kasi akong nananaginip na ako raw ang pinagsasamantalahan ng babaeng demonyo o succubus. Siyempre, natatakot ako noon. Kasi ang pangit ng itsura ng babae pero pinapwersa niya ako at hindi ako makapalag. Hanggang sa makaramdam na lamang ako ng kakaibang sensasyon sa katawan ko at nagigising na lamang ako kapag may lumalabas ng kung anong likido sa katawan ko. Tinanong ko yon sa mga pinsan ko. Sabi nila ay wet dreams daw yon at normal lang daw yon sa isang katulad ko. Sa kabilang banda ay hindi naman tumigil ang mga bangungot at wet dreams ko hanggang sa umabot ako sa edad na 18. Nang mga panahong yon ay abala ako sa pagiging working student. Nag-aaral ako sa araw pero pagsapit ng gabi ay nagtatrabaho ako para kay Tito Rain. Patuloy pa rin ang illegal operation ng short time in at mas dumami ang kliyente namin. Dahil na rin siguro sa pag-unlad ng teknolohiya kaya dumami ang mga taong maiinit ang katawan. Mabalik tayo. Bukod sa mga bangungot na nararanasan ko tuwing gabi, dumagdag din sa alalahanin ko ang kakapusan ko sa pera. Hindi kasi sumasapat ang pinapasweldo sa akin ni Tito Rain. Bukod sa sweldo ay binibigyan rin niya ako ng allowance na 2,000 pesos a week. Pero syempre hindi yon sapat lalo na't graduating senior high school student ako that time. Sa pangiinganyo sa akin ng mga kaklase kong kilala pala sa outer world ay pumasok ako bilang adult content creator. Gumawa ako ng OnlyFans at Telegram accounts tapos ay ibinebenta ko ang aking katawan sa mga bakla at matrona kong subscribers. Nalaman yun ni Tito Rain pero since dati niyang trabaho ay ang pagiging callboy ay hinayaan na lamang niya ako. Naging adult content creator ako pero that time ay wala akong lakas na makipag-collab o ma-engage sa actual sex. Not until magkaroon ako ng malaking financial problem. Kaya nagpasya na akong magpabook sa mga bakla. At ang plano ko ay doon mismo sa short time in magpapabook. Para kumita na ako ay kumita pang negosyo ng tsuhin ko. Hanggang sa naging gawi ko na nga ang pagpapabook at pagbibigay ng escort service. That time ay hindi ko maipaliwanag sa sarili ko. Pero mainit na mainit ako noon. Halos araw-gabi na lang yata ginawa ng tadhana na may kalaro ako sa kama. And to my surprise ay hindi ako napapagod. At saka sa tuwing nakikipagtalig ako ay para daw akong sinasapian ng kung ano kaya nagiging aggressive daw ako, sabi ng mga nagiging kliyente ko. Sinubukan ko na rin makipag-collab sa mga kapwa ko outer sa OnlyFans at yun din ang napansin nila sa akin. Para daw akong wala sa sarili at nagiging wild daw ako sa pakikipagsiping. Pero papadudot. To be honest, napapansin ko na sa tuwing nai-involve ako sa mga gawaing karnal ay hindi ko nararamdaman. Wala akong maalala during the fornication. At aaminin kong na-confuse ako nang dahil doon kasi hindi na ako makaramdam ng satisfaction. Bigla akong namamanhid at walang nararamdaman although kapag pinapanood ko yung mga videos ko ay parang sarap na sarap naman ako. Until I realize kapag nagsimula na ako makipagsiping, parang nadedetach ang personality ko sa katawan ko at napapalitan ng iba. Basta ganun, ang hirap i-explain. Samantala isang pagsubok ang dumating sa pagiging adult content creator ko. Wala akong kaalam-alam na may nag-i-impersonate pala sa akin para makapanloko sa Telegram. In other words ay nang scam ito gamit ang pangalan ko. Yung sanang kasikatan ko sa pagiging adult content creator ay na-challenge dahil dumarami ang mga taong nag-aakusa sa akin na scammer. Sinubukan kong isumbong ito sa mga pulis at naayos din naman kaagad. Nawala yung impostor pero nasira pa rin ang tiwala sa akin ng mga tao sa outer world.
Unti-unting nawala ang mga subscribers ko sa OnlyFans and Telegrams. Hanggang sa nagising na lang ulit ako na balik ulit ako sa pagiging kapos sa pera. Buti na lamang ng mga panahong yon ay may nakilala ako. Isang bakla. Siya si Earl Angelo. Pero mas prefer ko siyang tawagin sa first given name niya. Mas matanda ng 10 taon sa akin at kilala sa aming lugar bilang isang bakla na may maliit na negosyo. Malapit siya sa marami at masayahin at hindi siya tinatanggihan ng tao dahil marunong siyang makisama. Una, simpleng tawanan at biruan lamang ang nangyari sa amin. Nakikita niya akong laging nagtitipid, minsan ay hindi kumakain. At doon nagsimula ang kanyang pakikipaglapit. Dexter, huwag ka nang mahiya. Kung gusto mo, sagot ko na ang baon mo bukas. Sabi niya minsang nakasalubong ko siya sa tindahan. Napatigil ako. Nahiya ako pero sa isang iglap ay naramdaman kong parang akong niligtas sa gutom. Doon na nagsimula ang aming kakaibang ugnayan at sa bawat linggong lumilipas siya ang nagbibigay ng pangload, pamasahe at kung minsan ay pambili ng gamit ko sa eskwela. Sa una ay wala akong iniisip kundi utang na loob, pero habang tumatagal ay nagkakaroon ng kapalit. Unti-unti niyang pinaparamdam na gusto niya ako at kapag hindi ko siya pinapansin ay nararamdaman kong parang nawawala rin ang tulong niya. Sa isip ko, ano pa bang magagawa ko kung iiwas ako? Baka wala na akong pangkain. One time, nagiinuman kaming dalawa. At noong nalasing kaming dalawa at kinantahan niya ang aking mikropono, at doon nagsimula ang pagbagsak ko. Nakipagrelasyon ako hindi dahil sa tunay na damdamin kundi dahil sa pangangailangan. Nung una ay parang wala namang mali, hatid sundo niya ako at binibigyan ng mga bagay na hindi ko kayang bilhin. Ngunit habang tumatagal, lumalalim ang aming pisikal na ugnayan. Pinipilit kong manahimik at kumbinsihin ang sarili ko na ayos lamang dahil may kapalit naman akong natatanggap. Ngunit sa loob ko, alam kong mali yun. Hanggang sa dumating ang araw na nagkasakit ako. Hindi ako makatayo sa sobrang sakit at parang may nana na lumalabas sa junior ko. Nagsimula sa simpleng lagnat at panghihina pero kalaunan ay may kakaibang sintomas akong nararamdaman. Kinabahan ako. Sa sobrang takot nagtago ako at ayokong ipaalam sa kahit na kanino. Ngunit lumala ang sitwasyon. Nang magpatingin ako sa health center ay doon ko nalaman ang katotohanan. Nakuha ko ang sakit na mahirap tanggapin. Isang karanasang hindi ko akalaing mangyayari sa akin, Papa Dudut. Parang gumuho ang mundo ko sa isang iglap. Bumalik sa isipan ko lahat ng dahilan kung bakit ko pinasok ang relasyong yon. Hindi ko ginawa dahil mahal ko siya kundi dahil sa kahirapan. Doon ko naramdaman ang malaking pagsisisi sa buhay ko. Sa halip na makatulong sa pamilya ko ay nagdala pa ako ng dagdag na problema. Hindi naging madali ang mga sumunod na buwan. Dumaan ako sa matinding depression. Gusto ko nang huminto sa pag-aaral, gusto ko nang sumuko. Ngunit naalala ko ang mga sakripisyo ng mga magulang ko. Naalala ko kung paano nila pinipilit magtinda ng gulay sa palengke kahit na wala nang kinikita basta makapasok lamang ako sa kolehiyo. Isang gabi, kinausap ko ang sarili ko sa salamin. Sabi ko, Dexter, tapos na ang lahat. Hindi mo na mababago ang mga nakaraan. Pero kaya mo pang baguhin ang bukas. Doon ko sinimulan ang mabagal na proseso ng pagtanggap. Hindi ko tinago sa pamilya ko at kahit mahirap ay niyakap nila ako at tinulungang bumangon. Nagdesisyon akong putulin na ang pakikipagrelasyon ko kay Earl. Hindi dahil sa galit kundi dahil alam kong mali ang pinagmula ng lahat. Sinabi ko sa kanya na salamat sa lahat ng tulong mo pero kailangan kong piliin ang sarili kong respeto at kalusugan. Hindi siya nakapagsalita kaagad pero kalaunan ay tinanggap din niya ang pasya ko. Pagkatapos noon ay sinubukan kong tumigil sa pagiging callboy, escort at huminto ako sa pagtanggap ng bookings.
Hanggat maaari ay iniiwasan ko ang anumang tawag ng laman. Pero sinubok talaga ako ng tadhana. Dahil kahit na anong klaseng gawin ko ay parang hinahanap ng katawan ko ang romansa at ang adventure. Buti na lamang isang araw ay may namit ako. Si Elaine, girlfriend ng pinsang kong si Jalo. Nagulat ako kasi may third eye daw ito at nagmula sa pamilya ng mga faith healers. Natatandaan ko na isinama lang ako ni Kuya Jello dahil ang plano ay double date ang magaganap. May kasama daw yung Elaine na babaeng kasing edad ko at maganda. Pero pagdating sa meeting place nagulat si Elaine nang makita ako. As in kitang kita ko ang panlalaki ng kanyang mga mata at halatang natatakot siya sa nakikita niya mula sa likuran ko. Bakit mahal? May problema ka ba kay Dexter? Tanong ni Kuya Jello sa kanyang girlfriend. Hindi ito sumagot kaya naman nagkwentuhan na lamang kami habang naghihintay sa magiging kadate ko. Unfortunately ay hindi dumating noon ang magiging kadate ko. Doon na ipinagtapat sa akin ni Elaine ang kanyang nakikita. Meron daw akong kasamang demonyo. Isang demonyo na succubus. Kumakain daw ito sa pamamagitan ng pagkuha ng enerhiya ko. At paminsan-minsan daw ay sumasapi daw ito sa katawan ko para mapalakas ang kapangyarihan nito. Siyempre papadudot. Nagulat naman ako sa aking mga narinig. Kinilabutan pa ako lalo na nang sabihin sa akin ni Elaine na nakabuntot na raw sa akin ang succubus simula pa raw noong 12 years old ako. Dagdag pa niya kapag ang isang taong may kasama o kabuntot na incubus or succubus ay makakaramdam ang taong yon ng kakaibang init sa katawan. Makakaramdam ng labis at hindi makontrol na libog. Kailangan din daw mawala ang succubus para muling umayos ang buhay ko. Paano mawawala ang succubus na nakabuntot sa akin? Tanong ko kay Elaine. Yang succubus na nakakapit sa iyo ay nanggaling dun sa tinitirhan niyo. Pati nga tong si Jello may succubus din na nakakapit, ang sabi pa ni Elaine. Buti na lang at binigyan ako ni Elaine ng pangontra. Dugtong naman ni Kuya Jello sa akin habang pinapakita niya sa akin ang isang rectangle na medalyon na gawa sa kahoy at may itim na strings na nagsisilbing necklace. Ang mismong medalyon ay may nakaukit na muka ng Panginoong Hesukristo. Bibigyan ko kayo ni Ryan ng parehong medalyon para hindi kayo mabuntutan ng demonyo. Basta Dexter ha, kung magkaroon ka ng pagkakataon na umalis dyan sa short time inn, gawin mo na. Dahil kung magtatagal ka pa dyan baka magising ka na lang isang araw na wala ka ng pakiramdam dahil inubos na ng succubus ang lahat ng enerhiya mo. Sabi pa niya sa akin. At yun nga, kinabukasan ay inabot na ni Kuya Jello sa akin ang medalyon at agad ko namang sinuot. Doon ay nakaramdam ako na nawala ang init at libog na nararamdaman ko. Napansin ko talaga yung pagbabago kasi kahit manood pa ako ng adult movies ay wala akong maramdamang excitement. Sa puntong yon ay napabuntong hininga ako. At least makakapagpahinga na ang katawan ko sa anumang sexual activities at sisiguraduhin kong hindi na mauulit pa yung nangyari sa akin nung nakipagrelasyon ako kay Earl. Makalipas naman ng isang taon ay nakabangon ako mula sa hirap. Napasok kasi ako bilang casino dealer sa isang malaking pasugalan dito sa Pampanga. At ang makaipon na ako ay umalis na ako doon sa short time inn. Sa kabilang banda lumipas pa ang isang taon at nabalitaan ko na lamang kay Tito Ray na ibebenta na niya ang lumang gusaling yon para tayuan ng commercial space. Sa ngayon po ay gimana ang dating gusali ng short time inn at napalitan na ito ng isang branch ng kilalang fast food. Papadudot sa ngayon din ay nagbagong buhay na ako. Masaya naman ako sa naging desisyon ko, single and religious. Nagbalik loob na ako sa Diyos at winaksi ko na ang anumang makamundong gawain. Bagamat nagwo-work ako bilang casino dealer, yun ay pure work lang at hindi ako nagsusugal. At ang sobrang kinikita kong pera ay binibili ko na lang ng mga cat and dog food at pinapakain ko sa mga nakikita kong stray cats and dogs sa lugar namin.
Papa Dudut, ito lamang ang kwentong maibabahagi ko sa inyo. Muli maraming salamat at magandang araw, magandang gabi, hapon po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Dexter. Maraming salamat kay Dexter sa pagbabahagi mo ng iyong totoong kwento, bahagi ng physiological ng isang tao ang pagkakaroon ng init pagdating sa pakikipagsiping. Pero ginawa ito ng Panginoon for the purpose of procreation. Pero hindi ibig sabihin noon magiging irresponsable na tayo at abusuhin po natin ang isang feature ng ating katawan. Sa mga Kristiyano, ang pakikipagsiping ay sagrado at ginagawa lamang ng mga mag-asawang binasbasa ng sakramento ng kasal. Sa hindi naman Kristiyano, ang pakikipagsiping ay ginagawa lamang kung may nararamdamang pag-ibig para sa isa't isa. Pero matuto rin tayong maging responsable at kontrolin ang ating sarili sa mga tawag ng laman. Hindi lahat ng init o libog ay pinauunlakan. Matutong mag-isip at lalong matutong mag-ingat. Lalo pat talamak ngayon ang may mga sexual transmitted diseases at HIV. Kaya sa mga ka-online, matutong magkontrol at pag-isipang mabuti ang gagawing desisyon nang sa ganon ay hindi tayo magkamali at hindi masira ang ating buhay dahil sa maling desisyon. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa